Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Science o Agham ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga pandama at ang mga gamit nito. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang mailarawan ang 5 pandama at kung paano ito gumana. Suriin ang mga larawan sa ibaba. Anong pandama ang maaari mong gamitin upang mailarawan ang mga ito? Mukhang masarap ang barbecue at ito ay amoy mabango. Ginagamitan natin ng mata at ilong. Ang bulaklak ay maganda at matinik. Ginagamitan natin ito ng ating mata. Ice cream. Ito ay mukhang masarap. Kaya ginagamitan natin ito ng mata. At ito'y lasang masarap. Ginagamitan natin ito ng dila para malasahan ang ice cream. Ang bahagari ay nakikita natin sa kalangitan. Kaya maaari nating magamit ang ating mga mata. Ang tunog ng tambol ay maaari nating marinig sa pamamagitan ng ating tainga. Ginagamit ang iyong mga mata, tainga, ilong, dila at balat upang mailarawan ang mga bagay sa iyong paligid. Ito ay bahagi ng ating katawan na tinatawag na mga organong pandama o sense organ. Ang mga ito ay konektado sa utak. Ang mga sense organ ang naghahatid ng mensahe sa utak kung ano ang iyong nakita, narinig, naramdaman, naamoy at nalasahan. Ang balat ang pinakamalaking organong pandama sa ating katawan. Ito ang ginagamit para sa pansalat at pakiramdam. Sa tulong ng balat, ang magaspang o makinis ay mararamdaman mo gamit ang iyong pansalat bilang pandama. Ang ilong ay ginagamit natin para sa pang-amoy. Ang dalawang maliit na butas nito ay tinatawag na mga nostrils. Pumapasok ang hangin sa pamamagitan ng mga nostrils. Ang kalamnan sa pagitan ng mga nostrils ay tinatawag na septum. Ang iyong dila ay ginagamit upang malasahan kung ang paborito mong pagkain ay matamis, maalat, mainit, malamig, masarap o hindi masarap. Ang maliliit, magagaspang na umbok sa dila ang iyong mga taste buds. Ang mga papili nito ay nagtataglay ng mga nerve endings na nagdadala ng mensahe sa utak. Binibigyang kahulugan ng utak kung ano ang lasa ng iyong kinakain. Ang tenga ang bahaging pandama na tumutulong sa iyo upang marinig ang iba't ibang tunog sa iyong paligid. Ang mga kaaya-aya at di kaaya-ayang tunog sa ating paligid ay maririnig natin dahil sa ating tenga. Ang ating mata ay ginagamit upang makita ang mga bagay na may liwanag na tumatalbog mula sa mga bagay sa kapaligiran patungo sa iyong mga mata. Nakikita ng iyong mga mata ang 70% na mga impormasyon na umaabot sa utak. Ang utak ang nagbibigay ng kahulugan dito. May iba't ibang bahagi ang mata upang makakita ka. Tumutulong ang iyong mga sense organ upang matukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng pagmamasid. Natatanggap nito ang stimuli na maaaring nasa anyo ng mga larawan, tunog, amoy, lasa, sakit, temperatura at tekstura ng mga bagay. Naghahatid ang mga ito ng mensahe o signal sa utak na nagbibigay kahulugan dito at nagpapabatid sa iyo ng mga nangyayari sa paligid.
Gawain 1. Piliin ang letra ng tamang pandama na dapat gamitin sa pagpili ng mga bagay sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Balat. B. Dila. C. Ilong. D. Mata. E. Tainga. Bilang 1. Mabangong kulong. Bilang 2. Malambot na unan. Bilang 3. Masarap na agahan. Bilang 4. Mainit na gatas. Bilang 5. Mapulang mansanas. Bilang 6. Malakas na tunog ng tambol. Bilang 7. Malinaw na tubig. Bilang 8. Mabangong bulaklak. Bilang 9. Maasim na prutas. Bilang 10. Malakas na pagsigaw. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, C. Bilang 2, A. Bilang 3, B. Bilang 4, A. Bilang 5, D. Bilang 6, E. Bilang 7, D. Bilang 8, C. Bilang 9, D. At bilang 10, E. Mahusay mga bata! Gawain 2. Kopyahin ang talaan sa ibaba. Tukuyin ang kahalagahan o gamit nito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa unang kolum, nariyan ang bahaging pandama. Ang mata, ilong, balat, tainga, dila. Para naman sa ating pangalawang kolum, dito ninyo ilalagay ang kahalagahan o gamit nito. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa bahaging pandamang mata, nariyan ang paningin. Sa ilong, pang-amoy. Para naman sa balat, pandama. Para naman sa tainga, pandinig. At para sa dila, panlasa. Magaling! Gawain 3. Tukuyin ang gamit ng bawat pandamang nasa larawan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin.
Tama ang inyong mga sagot. Para sa bilang 1, ang ating ilong ay ginagamitan ng pang-amoy. Para sa bilang 2, ang ating mga mata, ginagamit natin ang ating paningin. Para sa bilang 3, tainga, pandinig. Bilang 4, panlasa. At bilang 5, pandama. Magaling mga bata! Paglalahat. Ano ang natutuhan mo sa araling ito? Natutuhan ko na, nalaman ko na, kompletuhin ang pangungusap at isulat ito sa inyong kwaderno. Pagtataya. Isulat sa sagutang papel kung anong pandama ang ginagamit sa mga bagay na may salungguhit sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Narito ang inyong mga pagpipilitan. A. Balat. B. Dila. C. Ilong. D. Mata. E. Tainga. Bilang 1. Napakalambot ng sofa. Bilang 2. Mag-ingat sa lugar na madilim ang paligid. Bilang 3. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng 10 beses. Bilang 4. Masyadong maliit ang sukat ng tsinelas sa kanyang paa. Bilang 5. Ang gumamela ay malaki at mapulang bulaklak. Bilang 6. Mapait ang kape na walang asukal. Bilang 7. Ang mabangong damit ay nakatiklop sa kabinet. Bilang 8. Ang maliit na lamesa ay yari sa kahoy. Bilang 9. Ang mabangong alkohol ay ginagamit sa paglilinis ng kamay. Bilang 10, ang makukulay na painting sa dingding ay maganda. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, A. Bilang 2, D. Bilang 3, E. Bilang 4, D. Bilang 5, D. Bilang 6, B. Bilang 7, C. Bilang 8, D. Bilang 9, C. Bilang 10, D. Magaling mga bata! Karagdagang gawain. Punan ang patlang ayon sa iyong natutuhan tungkol sa sense organs. Ilagay ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Naunawaan ko na ang 5 sense organ ay ang mga sumusunod. Blank. Ang bawat isa ay mahalaga dahil blank. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!